Ang dilim na bumalot sa North Wing ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay tila isang pisikal na bagay na bumara sa kanilang mga lalamunan. Kasabay ng pagkawala ng mga flashlight ay ang pagbagsak ng katahimikan. Walang ihip ng hangin, walang tunog ng ulan sa labas. Tanging ang kanilang nagkukumahog na hininga at ang bumubulong na kataga. Nakita niyo na ako. Isang matinis na tili ang pinakawalan ni Yumi. Wala tayong ilaw, hindi ko makita. Yumi, Kenji, manahimik kayo! Sigaw ni Hiroshi, sinusubukang hawakan ang mga kaibigan niya sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga kamay ay naghahanap, ngunit ang paligid ay siksik ng alikabok at ang amoy ng copper ay lalong kumapit sa hangin. Tila pinainit ng bigla ang presensya. Naramdaman niya ang isang kamay na humila sa kanya ng malakas, si Kenji. Takbo! Takbo, Hiroshi! Nandyan siya! Si Kenji, ang tanging matapang sa kanilang grupo, ang siyang unang nasira. Ang kanyang boses ay puno ng histerya na hindi kailanman narinig ni Hiroshi. Sa pagtakbo ni Kenji, narinig ni Hiroshi ang malakas na pagbagsak ng katawan. Bumangga si Kenji sa isang bagay, marahil sa railings ng hagdanan. Kenji, sandali! Sigaw ni Hiroshi, pilit na sinusundan ang tunog ng pag-atras ng kaibigan niya. Pero sa sandaling yon, isang mas matindi at mas nakakakilabot na tunog ang umalingaw-ngaw. Krrrr-tak! Krrrr-tak! Hindi ito tunog ng naglalakad na tao. Ito ay tunog ng mga basag na buto na kumakaskas sa sahig. Parang isang malaking insekto na gumagapang gamit ang mga balibaling binti. Ang aninong nakita nila sa salamin ay gumagalaw. At ito ay papalapit. Yumi! Tawag ni Hiroshi. Sa wakas, nahanap niya ang kamay ni Yumi na kasing lamig na ngayon ng marmol. Hiroshi, ang salamin, humihikbi si Yumi. Ang hininga ay putol-putol. Yung boses, sa likod ko mismo! Pinitiwan ni Hiroshi ang kamay ni Yumi. Mabilis niyang kinapa ang power button ng phone niya. May sinubukan niyang buksan ang screen, ngunit ayaw nitong mag-ilaw. Kinabahan siya. Sa J-horror, kapag namatay ang mga electronic devices, ibig sabihin ay napakalapit na ng kami. Spirit. Krrr, tak! Ang tunog ay mas malapit na. Ang amoy ng copper ay nagmistulang lansya na ngayon at may kasama na itong amoy ng lumang, sunog na buhok. Kailangan nating umakyat, bulong ni Hiroshi. Dahil alam niyang ang hagdanan lang ang tanging palatandaan sa dilim. Sa sobrang dilim, hindi na niya matukoy kung saan ang pinto palabas. Kinaladkad ni Hiroshi si Yumi at nagsimula silang umakyat sa hagdanan. Ang lumang kahoy ay umungol sa ilalim ng kanilang mga paa. 1, 2, 3. Sa ika-4 na baitang, naramdaman ni Hiroshi na tila umaakyat sila sa isang hindi pantay na pader. Ang kanilang mga kamay ay kumakapa sa walang hanggang kadiliman. Ang hagdanan, parang walang katapusan, sabi ni Yumi. Halos sumuko na sa pag-iyak. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo sa taas, pilit ni Hiroshi. Sa kanyang isip, sadyang matangkad lang ang North Wing. Ngunit may isang bagay na mali. Sa bawat pag-apak nila, ang kahoy ay hindi umuungol. Sa halip, ang naririnig niya ay ang tunog ng mga kalansay na nagbabanggaan. Klang! Klang! Dahan-dahan, sa gitna ng dilim, naramdaman ni Hiroshi ang isang matalas na dulo ng buto na kumaskas sa binti niya. Napatili siya at binitawan ang kamay ni Yumi. Ano yan? Sa sandaling iyon, ang kanyang phone na kanina papatay ay biglang nag-ilaw, isang maingay at naghihingalong asul na liwanag. Nagliwanag ang paligid sa ibabaw nila. Nakita ni Hiroshi ang kanyang kinatatayuan. Hindi sila umaakyat sa kahoy na hagdanan. Ang bawat baitang ay natabunan ng isang manipis na layer ng abo at buto ng tao. Ang bawat tapak nila ay naglilipat ng mga piraso ng kalansay na nagkikiskisan, kaya palaklang. Klang ang naririnig nila. At hindi lang iyon. Sa tapat mismo nila sa dating kinalalagyan ng salamin, may isang malaking sanga ng puno na basag at itim. Lumalaki palabas mula sa pader na tila sinunog. Sa dulo ng sanga, nakasabit ang isang bagay na puti, isang malaking buto, marahil ay balikat ng tao. Ang dating hagdanan ay nagmistulang isang kalsada ng apoy at kalansay. Ang ebidensya ng isang matinding krimen na pilit kinakalimutan. Kenji! Sigaw ni Hiroshi.
tumingin siya sa baba. Pero wala na doon si Kenji, wala ring hagdanan pababa. Tanging ang putol na hagdanan lang ang nakita niya na ang dulo ay natapos sa isang bottomless pit ng dilim na tila binura sa realidad. Naputol ang hagdanan sa eksaktong kinatatayuan nila. Ang 13 baitang, Hiroshi, bulong ni Yumi sa kanyang tabi. Hindi siya tumitingin sa butas kundi sa itaas kung saan papalabas sila sa hagdanan. Doon, sa dilim na tanging ang naghihingalong phone lang ni Hiroshi ang nagbibigay liwanag, nakita niya. Sa dulo ng 13 baitang, may isang school bag na nakasabit. Nakasuot ang school bag na ito sa isang pares ng mga sapatos. Pero ang mga sapatos ay nakasuot sa isang pares ng nakabaligtad na paa. Ang katawan ng multo ni Akira ay nakasabit, nakabaligtad, sa 13 baitang. At ang mukha nito na nakatitig sa kanila ng walang ilaw at walang buhay, ay dahan-dahan ng gumalaw at ngumiti. Naramdaman ni Hiroshi ang paghigpit ng kamay ni Yumi. Nanginginig siya, pero ang boses ni Yumi ay naging mas kalmado at mas malalim, tila ibang tao ang nagsalita. Bakit hindi mo sinabi sa amin, Hiroshi, na ikaw lang ang pwedeng makita dahil ikaw ang susunod? Huling paalala mula sa kadiliman, Katas. Ang sandali ng katotohanan ay pumatak na sa 13 baitang. Si Hiroshi, ang taong binura ng salamin, ay nahaharap na ngayon sa nakabaligtad ng ngiti ni Akira. Ngunit ang pinakamatinding bangungot ay ang tinig na lumabas mula sa bibig ni Yumi. Sino ang nagsalita? Ang kaibigan ba o ang eko ng kasamaan? Ang oras ng umaga Toki ay hindi pa tapos. Saan dinala ng kalansay na hagdanan si Kenji? At anong sikreto ang matagal nang itinatago ni Hiroshi na nagbigay daan sa pagpili sa kanya bilang susunod na biktima? Ang kamatayan ay isang eko lamang sa Seishin Academy at ang susunod na scream ay maaaring marinig mo sa iyong likuran. Huwag kang bibitiw. Manatiling gising at sundan ang dugo sa Ghost Theory dahil sa Chapter 3. Wala nang babalik sa liwanag.